Mga igsunan, balik na usab kita dinhi sa atong tulumanon takna sa pagtuon atong makauban karon ang atong pinalanggang nga Sabbath School Director at the same time ang atong bagong nga napili nga Ministerial Secretary sa Southwestern Philippine Union Conference si Pastor Jaime. Magampo ta mga kapaglaom, amahan nga langit nun, ining kagabihon, nagpasalamat kami, nagdahig kanimo sa kahigayunan nga imong gihatag na kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong pinagi sa leksyon. Amo sab ka mong gidahig tungod sa among mga televiewers nga nagpadayon sa pagpatalinghog pagpaminaw sa imong mga pulong pinagi nga programa takna sa pagtuon ug tuguti nga ang gahom sa imong pulong o Dios. Makakaplag kinig luna sa imong kasing-kasing, maghatag ka namo sa kalipay kalinaw sa nauna. Salamat sa pagtubag sa mga hangyo. Ang tanan among gitugyan sa ngalan ug gahom ni Jesus manluluwas. Amen. Salamat, Pastor Jaime. So, balik ta sa itong title, Pastor Jaime, kaning Recipe for Success. Ingon ka kanang recipe for sa itong success? Kalampusan. Kalampusan. I like that term. Abi na ko kalambuan. Lahi po itong kalambuan. Murag progress man to, no? Okay. Dagan ako na ito na gana ko na yung partner kay sana ka na mabayad akong kwan ba? Yes. Mabayad akong vocabulary sa Cebuanong mga pinulungan. So, Pastor Jaime, ako lang pagkabasahon and then I'll give the microphone to you to discuss Tuesday and Wednesday. Siguro, pwede ka po mabalik gamay sa Monday, Sunday and Monday's lessons. So, only be strong and very courageous. So, kani nga mga pinulungan, permini siya, gibalik-balik din sa sinulat ni Joshua. Yes. That you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Okay? I do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. That's a very striking statement, and I see this statement, Pastor Jaime, as kanang panagsaad ba? Also a promise to me. Kung ako nisang pagkabasahon, nag-appear niya sa kuha like a promise ba? Kay kanang bitang assurance that God will always be with you. Yes. That God will always walk with you. The same thing nga naitabo nga do sa mga Israelihonon sa panahon ni Joshua in particular. So, Pastor Jaime, if you want to start, then probably we can go to Tuesday and Wednesday. But if you want to bring the introductory part, okay lang po. Sige. I-remind balik partner Pastor Pido, mga kapaglaom nga kanang gwapo kay ang pag-imbito nga dili ka mo deviate to the right or to the left. Meaning nagitay ba na kanang bitang focus or straightforward nga ug sa term pa pag-alagad siguro kay ang ato among good partner Pastor Pedro din is success. So talking about success, usahay natay daghan kay mga handom nga balimtan nato ang mga basic principles nga gihatag sa Ginoo. Right. Just to achieve ang success, no? Usahay like in business parlance sa ato mga ASI, di ba? Oh, right. Usahay ato kanang bitong ang honesty usahay ato mag-compromise just to kanang bitong makabot nato ang gusto. Kay we want to be successful. Pero di ay sa ato ang lesson ayaw gyud og deviate sa wala og tuo. Just focus on what God has promised. So yeah, very good. So in other words, kining wala og tuo, pwede po nato ni siya nga ma-interpret nga kanang bitaw mga tentasyon, insinuations, kung sa diin, mawala atong focus sa katong gingon nimo nga straightforward lang yung looking. Yes. Like Pastor Pedro, ang good example kanina sa literature ministry, Pastor Vista. Yeah, okay, kinsa man na siya. Ang atong director sa publishing director sa SPUC, no? Na yung mga sakop niya partner Pastor Pedro nga ato nadunggan nga ang uban magdarag laing mga books, di ba? Ina bitaw kay parang at least makakita og income of which dili sayop, pero it could be a division other than the books from the books nga ato ang gina-promote no, bearing the message sa kaluwasan. So na left and right nga mga yan mo na yung no? Pwede no. Pero si Pastor Vista ko na lahi ni si Pastor Vista. Wala siya. Okay. So anyway, that's nice po na siya nga consideration sa atong lesson. So og nakita po nato ni no kaning mga left and right nga nahimo sa mga katawhan sa Ginoo. There were several times sa ilang kinabuhi nga wala gid sila kanang straightforwardly looking mga ay lang focus dito ra gid sa Ginoo. There were times nga na-deviate ang ilang paglantaw sa Ginoo kay usahay na ay mga kanang kaluyahon sa ilang kagalingon. So when those temptations came, kanang they succumb ba. Siguro it also happens to us na mga instances nga may tabo na sa itong kinabuhi. That's why, kanina lesson, it's not really for kanabitaw mga saba sa tuwa.
I look at this as a way of kanang reminding us ba? Yes. Reminding us because whether you like it or not, it is not an assurance. Dili siya assurance nga porke nga nata diya sa Ginoo nagasimba ta sa adlaw nga ato siyang ginasimba. So dili na ta maka makadto sa left or makadto sa right. Tinuod. So there were times also sa tong kinabuhi nga bisan pa nga naata diha sa simbahan. So ay digid malikayan nga usay mo monitor kita dito sa kaliwa o sa kanan. Yeah. Sige, Pastor. Muna mga paglawa, mga tuwang lesson karon sa Tuesday, Pastor Pido, nindot kayo tungod kay kining heirs of promises, no? Manununod sa mga saad. Saad. Of which, kung mo tanawon sa Joshua 1, 2, and 3, isultihan si Joshua, mga kapaglawa, Pastor Pido nga, he's giving the land to them, pero on the other hand, he said that he has already given it. Medyo naa siya makalibog gamay ng mga terminolohiya. Pero kung imo tanaw sa to lesson mga kapaglawom, the land, kung imo tanaw ang tagiya, ang Ginoo man gyud, but in Joshua 1 to 3, naay duha ka form kunong ngayon din sa verb to give are used reflecting to significant aspects. Like for example, ang pag-inherit sa land. First form, express the process of giving the land. Meaning, ang proseso na, kung kung tanaw sa ilahang territory, ang Transjordan na occupy sa Israel, pero most of the promised land wala pa. Wala pa. Yeah. So karon ang gigamit sa verb sa Joshua 1:3, gigamit as a perfect form, giving the impression that the land had already been given to them. So para I have given you Yeah. in a perfect Ang form. assurance paggamit sa bitaw verb. murag Okay. gisulti na ako pero mura na og good as cash, mura ginana ang term bitaw. Kanang ko na luto na daan nga. Ito kay ang Ginoo mo nang saad partner. Okay. Pastor Pido. Okay, that's true. In fact, ato doon ring basahon ng Joshua 1 to 3 para Yeah. sana ma-enhance ang imong nindot kay nga na gi-explain, Pastor. So, iyon din sa Joshua 1 to 3. Moses, my servant, is dead. This is God talking to Joshua, di ba, Pastor? Now, therefore, arise, tumindog ka o adto ngadto sa Jordan. Ikaw o ang imong mga katawhan nga kini nga yuta, ako ni siyang igahatag kaninyo o kanimo o ngadto sa mga Israeliyon nun. Sa verse 3, matag lugar or matag luna nga matumban sa inyong til. Oh, okay. Or inyong agian. Kana siya ako na lang gihatag alang kaninyo just as I promised to Moses. Sama nga sa akong saad ngadto kang Moses. So motong gi-explain ni Pastor Kaiming na ay kato din sa verses 2 ug verses 3 kay usay makalibog no. Yeah. Nga murag uy ngana naman I have given you niya kaning usay is to give future man eh. Di ba kanang iyap lang ihatag so ihatagay pa. Ihatagay pa. Oh. Pero para sa kuha, wala yung problema ni kay although gi-explain lang sa author kay para lang siguro for clarity's sake ba. Basig bitaw usay di ato malikyan basig na imong utan ng murag double standard ang Ginoo basig nalibog ang Ginoo. Pero actually very clear ang explain just like what you explained, Pastor. Ang kay Pastor Pido, mga kapagdaom, di na lang tamang problema ng ihatagay. Kanang ang saad na lang yun nga. Ang saad, correct. Makadawat kita. Right, tama. So, dili kay ni siya kanang dako nga, kailangan ng dako kay nga discussion. Oh, yes, Because yes. what is important is, sumala sa atong nakita na Manunod ta. sa... Yeah. Mao mo gining saad nga gikuan sa Ginoo. So, the same thing, nga gihatag niya sa iyang mga kaanakan, di ba, Pastor? Yes. Kay kini nga promise, dugay na nga gihatag sa Ginoo alang nila. 40 years ago pa. So imagine it took them how many years nga mailaha talaga. Yeah. So that's why tama ning term nga gigamit din manununod no years of promises. Kani magong tag manununod or ear no kung sa in English pa. Ang assumption di ba Pastor na ay tagiya. Yes. Kanang for example sa kanang mga kaptangan na mamatay ang atong whatever so di man nato na makuha unless pero dito nato na makuha sa prior person or either our parents or nga mao'y tagiya na unya ang musunod niya nga let's say mga kaanakan mao po na legal right nga to become as compulsory heirs sa ana nga mga propiedad. So naay kung ingon ka nga ear, naay tagiya. Yeah. Okay. Pero ang gwapo ani nga ear kay di wa man ni namatay buhi man ni buhi not ear. Kani nga ear ang tagiya ni ang owner buhi. Buhi. Kunya kun mo tanawon Pastor Pedro magkapaglaom kana bitong sa atong lesson and that's because gwapo kay nga linya
what he promises in His Word is an assured fact that can be trusted as present Yes, reality. right. No? So, kibali, ang Ginoo murag naghatag ba og testament and will ba nga through verbal nga saad gyud niya. Although di alam gyud niya isulatan sa Ginoo, pero sa iyang pulong gapo kay nga pagkasulti tungod kay manununod mo sa akong gisaad sa inyong mga katigulangan. In fact, sa previous nga lesson sa Tuesday, di ba? Katong, I think na rin katong cross, then take, divide. So, mo this is that Katong mga mga steps, katong mga steps sa kalampusan nga imong gi-mention kanina. So, you have to cross. So, in other words, dili lang ni nga basta mahulat lang ka, Pastor Kaimi. Yeah, No? tinuod. You really have to do something also on your part. Kay para pod ma-realize nimo how good really God is. Kay kung ihatag man ko ni diretso sa Ginoo si mo nga without kumita ka ng pagtawag ka ng participation ba? Dili man gud nimo ma-feel ang kwan, dili mo ma-feel ang kanindot ba sa kaayo sa Ginoo sa imo ha. Unless kung nakay ginaagian nga mga mga challenges sa imong kinabuhi Yun. nga mahatod kanimo ngadto sa katumanan sa iyang saad. Yeah. So that's why they have to cross kay dili pud sayon ang moadto dito sa promised land. Daghan nga mga problema nga ilang gigian, not to mention sa ilang mga kaaway on both sides ang ilang personal nga kwan, ilang personal nga problema usab. Problema. So when they cross River Jordan, dili na siya kwan. Imagine ang Jordan dili biya pod siya kwan. Nighttime biya pastor nga, di ba? Sa history sa Jordan River, nighttime nga mo taas ang iyang height sa tubig. And then but ang kagwapoan is you have to take kay nganong take man. Kay mo nagisaad gyud sa Ginoo. They have to live in that place. Ang kagwapo is sila na owner. Yeah. Kanang ingon nga kutob sa inyo matumban, sa inyo magian. Mainyuhan na. Mamugod na sa una, di ba? Kanang for example, ang usa sa mga palatandaan daw sa una kung imuhan na siya nga property or yuta, dapat kalutan daw ni mo na siya o kanang tabay. Mabita itong Jacob's Well. Okay, Abraham. Kaya mo doon na usa sa mga palatandaan nga ikaw na ang rightful owner. Kaya mo ko'y title sa unang mga yuta. So, kanang mo kanang the right to prior occupancy lang ba? Kung kinsa lay makauna, ikaw na ang maka... you have to dig a well. Okay, wa mo ko'y mga pamalaon sa unang like the unsa man na nga sa civil code. So, kuhay karon. So kuhay karon nga gi-plaster gyud kay para nagkadaghan naman pud ang tao. But anyway, so this is it. So gi-divide tapos ni-render pud sila service. So this is still in connection to sa Monday's lesson, Pastor. Yeah. Yeah, Pastor. So, karon Pastor Pido magkapaglaom, nindot kay ang kining heirs of promises tungod kay ang atong lesson ngayon din nga walay magic sa saad sa Ginoo, partner. Pastor Pido. Okay. Because ang mga Israelites, they don't have the power in and of themselves to secure their own fulfillment. Tama, yeah. No? Dili wala sila na sa Ginoo. So ngayon sa itong lesson, the guarantee that they will come through lies in the presence of God who says, I will be with you. Of which the promise nga kata ni Christ ato karon nga panahon. Same thing. The same gapon. Matthew 28. Yeah, 28, no? 19. I will be with you till the end of the world. So indeed, ingon sa itong lesson the presence of the Lord was crucial for the survival of the Israelites. Wow. Sa ato po mga kapaglaom, Pasupido, You're ang right. atong survival is mo gyapon. Crucial kayo ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tama na siya kay bisag tanawon nimo ang sugilanon sa mga katawan sa Ginoo sa panahon ni Joshua. Dili sayon ang kwan. Dili sayon partner sa katong nga panahon nga basta mo occupy lang ka nga land. Yeah. Kinana mga neighboring people or nations nga nag-exercise na sa ilang katungod sa ana nga yuta. So kung mo occupy ka ana, you become a threat to them. But then ang kanindot sa Ginoo is regardless of who your enemies are, di ba? Unya, layo ba lang gibiyayan? It took them 40 years. So, kato mga tao nga, residing or alongside or whatever, na sila i-invest ato nga yuta, Pastor. Yeah. Kay nabiyang, di ba, ingon si Joshua, Ibali, land of milk and honey. Nakapisto na to sila. Dili na siya sayon, pero siyempre, ang kagwapo mong ning ear is,
at sa atong stewardship nga principle, di ba, Pastor Michael? Ang Ginoo mo tagiya sa tanan. Yes. Di ba? So, if the Lord promise nga maimuha na, so automatically you become the heir of that promise. Yeah. So, regardless of who the So, people are there, Yeah, ang assurance na gyud. assurance. Kay siya may nagsaad. Pero, ang katuyuan sa Ginoo nga dili sila maghinambog dito. Yeah. Actually, ang di ba, Pastor, ang katuyuan mo sa Ginoo kung anong ibutang sila dito, maplastar sila, kahimuon sila nga mga missionary Yeah. The light sa among the paligid. nations. Yeah. Ingat unta ang intention sa Ginoo. Yes. Dili kay manghinambog sila dito nga kami rigid ang tao nga grupo sa mga Pinili. tao nga pinili og naay kanang katungod ba sa pagdawat sa iyang mga panalangin. So dito nagkamalipod ang kaning mga Israelites sa ato pud nga area. Abis Pastor Pido, mga paglaom, naputay mga kinain na Tama. this modern day Pastor Pido, di ba? Correct. Nga marabitog, we feel nga secured tungod kay nagbantay tag Sabado. Marabitog ang Katong una murag katong wala nagbantay, dili kay ito sila tagdo sa Ginoo. murag mga hintil to. So magkapaglaom, dili unta na inanaha kay tungod ang atong survival Pastor Pido as what the lesson says nga unsa crucial kayo ang presence sa Ginoo gyud sa atong kinabuhi. So in other words, pag-conquest sa promised land, ang ga-foreshadow mo gud siya di ba Pastor sa Yeah. coming Yes. New Heavenly Jerusalem, Canaan, sa di ba? Heavenly Canaan. Sa Heavenly Kingdom. So daghan nga mga pagsulay nga moabot, sulusama pod sa mga kasakit or mga challenges nga nagian nila Joshua. It may not be on the same degree or sa the same nature sa problema, lahi-lahi. Pero ang the thing is, dili na sana kana ang dalan paingon sa gingharian sa Ginoo, dili siya made of kanang bed of roses. bed of roses. So very clear, no? So para sa kuwapod, it helps naman sa pagkanang sa human nature bitaw nga makahinumdum ta kay kung everything man good is good, basig mas dako pa ang chance nga makalimot ta. Oh. Di ba- And di ba, then, Pastor? Yeah, and then, pero dili po siya tamis kayo. Dili po, paminaon. yeah. Oh. Kung ang tanan easy lang. Easy lang. Oh. Mura ba daw ng spoon feed lang Yeah. sa Ginoo nga kana lang sa imong kailangan Pastor Pido kay Pastor Kabe o sige wala bigay lang but you will have to do something Yes. kana bitaw imong i-surrender ang tanan nimong nga will ngadto sa Ginoo nga wala na gay mabilin sa imong will kay imo na mag-surrender Yeah. imong will Aligning our will to the will of aligning God. our will to Yeah. God. So meaning ang will na sa Ginoo mo ay kanang Prevail. mag-prevail sa atong will mga kaigsunan. So sama to mong gibasa nindot no, I will be with you. Kani this is a very strong promise, Pastor. Mao nang gisaad sa Ginoo sa Matthew 28, di ba? Until Yes. the end of the age of the world. The same thing. Ginoo, yeah. The same thing. So why na usab gyud sa Wala na usab. sa Ginoo. Mo na nga sakto niyang author sa atong lesson nga sumala po si mong gingon nga kani nga promise does not only apply to kanang specifically or exclusively kay Joshua ug sa iyang mga katawan, Yes, yes. but it actually goes beyond the boundaries sa historya ni Joshua ug sa iyang mga katawan. Kay nga naman may not be nga si Joshua wala, of course Joshua wala na ron, pero ang Ginoo nga ilang giserbisyo Nagyapon. wala na usab. Yeah. So, Pastor Pido, magkapaglaom, gabang sumpay ato nga kwan. Yes. Ang presence sa Ginoo is crucial sa ilang survival. Yeah. Without it, they would be only one among many nations with no special call, identity, or mission. That's nice. And that's what made us unique, Pastor Pido, tungod kay natay call, natay identity, and we have the mission. So, No? tumatong imong gingon nga alignment ba? Yes, yes. Alignment yun. Kaya kung walay alignment, so, there's no difference. Wala. There's no difference. So, walay mission. Mm. There's no mission. If there is no alignment, there's no mission Wala. to talk about. So, that's why, morning on din nga, tama to imong gibasa nga, there would be only one among many nations with no special Special call, call. special identity, or Mission. special mission. That's why, kato mga Israelites, sumala sa atong sulti kanina, although pag-occupy nila dito, risky kayo, pero mo na itong lugar na andam gyud sa Ginoo sila, regardless of the presence of the enemy, pero the Lord will do something Yeah. mahatag gid na sa iyang mga katawhan kay naa sila himuon nga mission. Yes. Mabasa man na sa kwan, daghan man sa Isaiah o sa Exodus chapter 19, kanong katuyuan nga nung gitawag sila sa Ginoo. Yeah. So ang punto Pastor Pido, mga kapaglaom, ang leksyon yun is although ang Israel it took them
many years before sila na-conquer nila ang Canaan. Sa ato karon is ang purpose sa Ginoo to call them to be a light and a blessing to the nations. Dapat kita karon mamahim usab nga kahayag. Kaya wala ba Panalangin nila sa na, uban. diha mga area medyo na Yeah, na-fail sila. Yes. So but dili po to me it's not really a big worry kay nga naman po inisumpay po in response sa Ginoo. Yes, yes. So kita na ang bago nga mga Israelites, spiritual Israelites mga kaigsunan. Yeah. So that's our, nice kaya itong lesson, no, Pastor? Yeah. So ingon din the presence of the Lord was everything Joshua needed to succeed. Yeah. Pasensya lagi sa Ginoo. So usay mo gud kini nga statement, nindot mo gud siya litukon. Pero mas tinuod. manindot pagid ni siya nga statement sa alang sa atong pagsabot kung makita gid nato ang ilang giagian. Yeah. Di ba para sa imo, no? Katong nakadunggan ako nga katong nagtestimony si Mrs. nimo, mas na ano ko ba? Mas na inspire pa ko ba? Mas samot pa nga nakahatag ka na ako galipay. Kaya di ba, Pastor? Ang nga day ang turnabout sa life ni Pastor Kaimi. Sama po sa ako sa tanan, no? Nga galantaw karon. So saan ang istorya katong testimony ni Ma'am about you? Ay nakita na ko nga the Lord was everything ba? Everything in you in order for you to succeed, Pastor. Yes, yeah. Tinod. Di ba? Tinod na Okay, siya. ang challenge partner ha, Yes. sa ikuan, akong mama po, nami na ba si mama karon? Ako nami na si mama Grabe nimo. kesog si mama. Grabe kesog si Miss. Nahadlok actually si Miss nga. Mama? Mama isog kayo. Si Mama ni mo na. Nga ako mama Okay, yun, ako okay. mama yun. So, pinagin ko nga, nga madlo pa nga naman ang Ginoo. So, the presence of God is, it mo nang Everything. Yeah. Be strong and courageous, not only in terms of war, Yeah, but right. sa atong challenges kinabuhi, mga kapaglaom, mga magmaysugon ta, magmaligon ta, because the challenge in our lives, in our own lives, is usahay, dako kayo niya, hindi ta mag-courageous ug strong. Malimot ang naay Ginoo di nga, gakuyog. Nindot kini siya. So mo na tong pagalantaon ron diri sa Wednesday nga lesson. yeah, oh. So kay imo naman na nasugdan, so be strong kanang magpalig-on ta. So usay mong pananay, Pastor, usay mong kanang immediate ni mga impression ani nga Yeah. nga subtopic be Sa, strong. kung natong tanawon, Pastor Pedro, mga kapaglawom sa context nila ni Joshua, ang walls of Canaan nga mga syudad, grabe kalig-on. Not even ha kung imong tanawon sa atong lesson, not even ang Egypt wala gani isla kay kakangker ani nga kwan. Yes. Kasi sila may gahamanan sa una. Tama, no? Yeah. Pero kung imong tanawon karon, be strong is dili lang in terms of war or unsa diha nga mga gubat nga atubangon, physical nga gubat, pero sa atong life, Pastor Pido, there are kanang gayon nilinwag bitaw mga kapaglaom, Pastor Pido, nga the greatest battle ever fought is the battle against self. Kini gid mo ato ang grabe nga kalaban, Pastor Pido, kay how many times we made New Year's resolution or resolutions sa atong kagalingon, Inside, you know, self yun. Tama. how many times nga we fail? Kay because ang self is mo occupy gid siya nga ay murag ato yung kalaban. The greatest battle. Murag ingon bitaw si Roosevelt nga the greatest fear is the fear itself. Yeah. So it's inside, no? What's going on inside. I like that kanang gingon nimo kay katubitong usay di mo nato ni siya mohunonaan nganong nangutana mo natong lesson nga ngano daw ang Ginoo kailangan daw niya nga emphasize twice Ibalik-balik o balik-balik kay Joshua nga mahimo sila nga mamaligon ba o ganang courageous kay ingon sa tong lesson sumala na sa imong gingon ko ang task manggod nga before them dili sa sayon. Yeah. Katong ato nang gihisgutan kanina ato mga Canaanites o kuban pa nga mga Nasod. mga nasod nga na didto wala pa kay record bitaw nga I like what you said nga dili sa lesson nga wala pa nakakonquer nila. Not even Egypt. Yeah, because they were trained for battle. So strong ni. Yeah, ligod. Nga sila, usan Ha? man sila Unya, mga nomads. Mga nomads ni nya. Gipang kuan ba to kanang kapoy pa biya to kay may laon tag duol ra ilang proximity sa ilang Yeah. kanang proximity sa ilang kingdom o ilang giatuan duol ra nya layo ba kayo. Ayo. Unya sila bagay magsulong dito so if you look at it from the military siguro nga mga way of thinking medyo kansyon gid sila. Kansyon gyud. So you see that one that's why ingon din ito yung ingon nga the Israelites simple nomads did not possess even the most primitive war machines to take on the fortified walls. Wala magid sila. Wag yun. Wala yun. That's why itong gibasa na to kayo na nga God was everything to them. Yes.
Kay Kana gyud. sakto po to pastor na kay kung nato sila yung mga kagamitan or whatever, They will think they will think nga okay sila, ligon sila. ligon sila. Oo, Especially katong time. So that's why kani siyang sugilanon, this is a very special kind of story for all of us kay mamuguding time nga wala sila ba. Yeah, And then nahimo sila nga maminadaogon Yeah. sa ilang They conquer the land. they conquered the land. Yes. So ingon din nga history tells us that not even Egypt, tingin mo, the superpower of those times was able to gain a steady foothold in Canaan. Canaan. So dili basta-basta ni. Dili. Dili basta-basta. Mabila itong report sa ilan Diyos sa itong mga spies nga. Oo. Ay, so, dagdag yung mga tao. Sinang gana. Duha rin ingon positive pero ang the rest negative. Oo, kayo. Kuya kayo pagkahulagway ba? Yes. So, anyway, yet the summons to be strong and courageous is not related here. Katungingon ni mo, Pastor, kanina. Not only related to battle moral or towards strategies. Courage and strength are needed to stay faithful to the Torah. Yes, kana. Its specific requirements which define Israel's covenant with Yahweh. Yeah. That's a very So good. nana ang covenant with Yahweh. Gi-expand kayo sa pag mingon ka be strong ay dito ra sa war. Yeah. Okay po na siya. Pero gi-expand sa tong author nga nakita na ko nga tama ni siya kay ang ilang gisaligan ng Ginoo man. So faithfulness to him and faithfulness to his commandments. Kay mao magid Yeah. kwan. Mao magid ang kung tanawon nimo ang the whole narrative sa Joshua. Grabe gid ang ilang kanang allegiance sa Ginoo pinaagi sa pagtuman sa iyang mga sugo. Yeah. Actually, no? Murag na sa Proverbs mo siguro na partner ka nang giingon diha nga it is more noble to conquer oneself than to conquer a city. Yeah. No? Okay. So muna yung pag-inom sa Ginoo nga be courageous, be strong. Dili lang sila gityon into kay katong imong nga ganiha Sir Pido nga na mga internal conflict pod nga ilahang ginaatubang. Aside sa ilahang panahon sa mga neighboring nations nga threat nila, pero here comes the grumbling, mga pagulbol, mga reklamo. Right, Di pinasayin part. Dili sayon. Dili na pa Sir Pido, no? Mo pwede niyo madaog ang syudad pero kanang kuno sa nimo na pag-address. Tama. Ay, in other words, atong kagalingon karon, just like what you said, no, ang atong kagalingon mo ay pinakadako nga challenge sa Yeah. atong battle, spiritual battle in particular. So, in fact, diri siya pastor ingon din niyo. Today in fulfilling the mission entrusted to them by Christ, Christians face similar challenges to those of Joshua. So, kita po pastor, napod ay Canaanites po sa atong kagalingon. Yeah. Mga challenges ba, mga Canaanites sa atong kinabuhi. Buntugunon. Buntugunon. Yeah. Oo. Pero just like what happened to Joshua, kaya lang reliance na ramang gid sa Ginoo in full. Ginoo. So nahimo gid sila nga nakaabot gid sila dito sa promised land. Kay dili man to sila perpekto. Yeah. Kasto mga tao nga gidala ni Joshua ug ni Moses. Ay, Mga para po to sa tuwa mga badlong naman po. Labaron mo to magkapaglao. Kusog po to sila mo reklamo. Yeah. Pero nga nung nakaabot man gid sila dito. Oh. Di ba? So it is because of the presence of God. Because of the grace and the Yes. presence of God. Dili Yeah. tungod sa ilang paningkamot. So, Pastor Pido, no, mga kapaglaom, atong ma-relate ni sa to ang present situation karon sa tuang nasod ug sa to ang ito ba karon just last night Pastor Pido. Oh, really? No? Oo, Ang tong earthquake. earthquake sa... Of which karon ang ubang mga tao nahadlok but the word of God is be strong. No, be strong. Unya sa to apod nga mga politicians mo karon Pastor Pido sa ato mga medyo one challenge. Oh, challenge karon. Challenge atong pagdumala. Yeah, karon ang kuan. Nawala ang trust sa mga tao pero let us be strong mga mga kaigsunan mga kapaglaom. So Murabag, you're looking at this on the positive side na in the midst of this chaos and turmoil, especially on the side of politics Yes. or whatever, no, it's time to be reminded nga balik kita sa Ginoo. Yeah, kana. Kay Whatever mo sa mga calamities, unsay mga, Unsay mga political yeah. challenge nga atong giatubang. So it's really nice. Kani political ko ano po yeah, kini lang. military Battle ba ni? So Oh. it's nice nga we have to be reminded from time to time how God led his people by in the past. So anyway, happy na tama man pastor. Yes, yes. So ingon ang Ginoo niya ako lang pagabalik ko no katong sa Matthew 28:20 coming from 19 gibalik kini si Ginoo, I am with you always even to the end of the age. As the supporting presence of the Lord was enough to expel the fears of Joshua. Ibisag si Joshua na hadlok to Pastor Roy. Yes. Dili po kumingon nga nagara-gara gito si Joshua nga isog siya. Bisag kinsa ka nato, bisag Yeah. unsa nga mga training imo giyan sa kaning butanga naka sa disadvantage nga lugar. Maninghot pud kani sa kadlok. Tinuod. No, so just like what you said no sa mga katong balikon ako timong gisulti nga
mga kakulian, mga kalamitis nga atong gatubang or unsa man na family or personal problems, kanira po ang atong balikan. Yes. We can go back to the story of Joshua. Yeah, so ang nakapaligo ni Joshua, ang presensya sa Ginoo, so today sa ang karon Pastor the same, we can be strong knowing that God is there for us. Yes. So Yeah. to end, no, ingon din the challenge for us is to know the Lord well enough to trust in Him and His promises to us. Kanang ilang ginato siya sa tinuod-anay gyud. And that is why more than anything else, we need that personal relationship. Kana- Mao tong ingon nimo. Yeah. Pero mas gusto na ko imong term covenantal relationship. Yeah. Mas nindot to siya, Okay, no? mas murag sweet to sa sweeter ang dating sa ato nga pinulungan. So Pastor Kami, wala na tayo nga panahon Yes. kaya atong discussion. So hopefully ato na sila mauban karong Friday. So daghang Okay. salamat makaigsunan. Nala may ipakita sa inyong gamay nga reels bago ni siya nga among nahimo. So kung pwede niyo ni ma-share later on, so try to watch this and thank you for watching Takna sa Pagtuon mga kaigsunan. Og magamputa amahan nga langit non. Daghang salamat sa imong pakiguban kanamo sa paghatag kanamo og kaalam kay dili kami tako sa pag-discuss niini. Yes. Apan daghang salamat sa sugilanon ni Joshua og sa imong mga katawan bisan pa sa ilang mga imperfections. Apan imo silang gi-correct, imo silang gipalangga og nahimo nila nga nakaabot sa yuta nga sa diin imong gisaad alang kanila. Mausab ka na among ginahandom, tabangi ang tagsa-tagsa kanamo adunay mga kakulian, mga problema nga ilang gitubang. Yes, Lord. Himuak ang istorya ni Joshua nga inspirasyon sa ilang sitwasyon karon. Daghang salamat sa imong pagpaminaw sa pagtubag sa among mga pangalyo po sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.